Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayan ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Lunes, Enero 20, taong 2025. Hahanguin po natin ang pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 2, mga talatang 18 hanggang 22. Noong panahong iyo, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi? Sumagot si Jesus, makakapag-ayuno ba ang mga panauhin sa kasalan? Samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala nang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2025. Mapapansin natin na may mga nagpe-question kanino sa ating Panginoong Yesus sapagkat ikinukumpara nila ng mga alagad ni Juan Bautista, ang mga alagad ng mga Pariseo ay nag-aayuno. Samantalang ang mga alagad ni Jesus ay hindi nag-aayuno. So, kini-question na mayroong pagkukumpara. Ngunit ipinagtanggol ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinasabi niyang mag-aayuno ba ang mga kasama sa kasalan, ang mga abay, kung kasama nila ang lalaking ikinasal? Ang tinutukoy dito ng ating Panginoon ay walang iba kundi siya yung lalaki. Siya yung ikakasal, ikinasal na lalaki at ang kanyang mga alagad ay ang kanyang mga abay. Mapapansin po natin na ipinagtanggol sila ng ating Panginoon at pagkatapos ay nagbigay siya ng isang patalinghagang salaysay na walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Totoo naman yun eh. Kapag luma, luma din. Kapag bago, bago din. Kasi pag urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalaki lalo ang punit. So, hindi lalo mapapakinabangan yung tinagpian ng bagong kayo na lumang kayo. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at sisidlan. Totoo yun. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Madali nang ipaliwanag, self-explanatory. Puntahan po natin ang susing salita sa atin pong pagbasa sa ating Simbahay 2025. Maaari bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikakasal? Alam naman natin na kapag kasalan, pagdiriwang, kapiestahan, kainan, lang naman nagpasting ka. Nagpunta ka pa sa kasalan, tapos mag-aayuno ka rin lang naman. Pinagod mo pa ang iyong sarili. Eh di dapat hindi ka nalang umalis ng bahay. May inggit ka pa't matutokso kang kukurot-kurot at dadampot-dampot ng pagkain sa kasalan, sa handaan, di ba? So, hindi nag-aayuno kapag ikaw ay kasama sa kasalan, kung ikaw ay isa sa mga panauhin, lalo't ikaw ay mga abay, hindi ka magpapasting, kakain ka, pas-eating, hindi fasting. Sa kulturang Hudyo, tanda ng pagdadalamhati ang pag-aayuno. O nga naman, pero mo may kinasal, mag-aayuno ka, eh, tanda ng pagdadalamhati yun. Dapat nga pagsasaya kasi araw ng kasalan. Sa kulturang Hudyo, tanda ng pagdadalamhati ang pag-aayuno. Ginagawa ito bilang pagpapahayag ng pagsisisi ng isang tao o ng bayan sa kasalanang nagawa. Sa lahat ng pagkakataon, hindi kasayahan ang hatid ng pag-aayuno. Oo, kasi biruin mo, self-sacrifice yun eh. Susupilin mo ang sarili mo sa mga gusto mo, sa mga dapat mong gawin. Wala ka talagang gagawin kundi yung oras at panahon na yun ilalaan mo sa Panginoon, sa pakikipag-communion, sa pagbabalik loob sa ating Panginoon, pagninilay, pagmumuni-muni. Nagkakaroon tayo ng self-realization, nakita natin mali, edi
pagsisihan natin, tapos haharap tayo sa ating Panginoon na malinis na nakapagbalik loob sa Kanya. Lahat ng Hudyo ay inaasahang mag-ayuno. Kaya naman, pinuna ng mga Parisiyo ang mga alagad dahil hindi sila nag-aayuno. O siguro nga, baka hindi sila nag-aayuno kasi laging kasama ang Panginoon eh. Nang gamitin ng Panginoon ang larawan ng isang kasalan bilang paghahambing, binigyan ng bagong pangunawa ang relasyon ng Diyos sa kanyang sambahayan. Bago ito, iba ang pagkakaunawa ng mga Hudyo sa relasyon nila sa Diyos. O kasi ang pakikipag-ugnayan nila sa Diyos at pakikipagrelasyon nila sa Diyos seryosong tahimik na hindi makabasag ng pinggan. Ang pakikipagrelasyon po sa Diyos ay dapat nagsasaya kasi kapiling mo ang iyong Ama, ang ating Diyos. Kagalakan nga ang bigay sa atin at dulot ng ating Diyos yung imahe nila parang hindi makabasag ng pinggan, seryoso. Siguro palagi magkadait ang palad, di ba? Hindi makahawak ng kung ano-ano man. Pagsasaya nga, pakikipagrelasyon sa Diyos, di ba? Bago ito, iba ang pagkakaunawa ng mga Hudyo sa relasyon nila sa Diyos. Bagamat isiniwalat na ng Diyos ang sarili bilang magulang, Panginoon at alipin pa rin, ang nananaig na relasyon sa isip ng mga Hudyo. Totoo yun. Inilantad na nga ng Diyos ang kanyang sarili bilang kanyang ama. Kanilang ama. Sila ang kanyang anak. Pero ang kanilang orientation pa din, yung pagkaunawa pa din, alipin at Panginoon. Ang alipin ay walang pakialam at hindi dapat makialam sa gawain ng kanyang Panginoon. Pero hindi alipin ang turing na sa atin ng Diyos, anak na nga Kaya binabago ng ating Panginoong Hesus ang kanilang pananaw. Bagamat isiniwalat na ng Diyos ang sarili bilang magulang, Panginoon at alipin pa rin ang nananaig na relasyon sa isip ng mga Hudyo. Sa persona ni Jesus, nagkaroon ng bagong dimension ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Isang pag-ibig na maalaga, nagpoprotekta, at ibinibigay ang sarili para sa minamahal. Ito yung ating Panginoon. Isang pag-ibig na malaya at ibinigay ng buo, isang pag-ibig na tapat at nagbubunga. Inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo na maging bahagi ng pag-ibig na ito. Hinihikaya tayo na laliman ang ating relasyon sa Diyos. Isang relasyon na malaya, buo, tapat at nagbubunga. Hindi na po tayo alipin. Tayo po ay itinuturing ng mga anak ng ating Diyos. Relasyong magulang, relasyong ama sa anak, relasyong anak sa ama. Hindi alipin sa Panginoon sapagkat ang alipin ay hindi malaya. Ang alipin ay hindi minamahal. Ang alipin ay dapat sunod-sunuran lang. Walang sariling desisyon at pagpapasya. Pero binago yan ng ating Panginoong Hesus na ang ating Diyos, siya ang ating Ama, tayo ang kanyang mga anak. Tayo ay malaya, kaya dapat tayo maging buo, tapat at nagbubunga bilang isang may ugnayan sa ating Diyos. Kumustahin ang ating relasyon sa Diyos. Tanungin ang ating mga sarili. Gaano na ba kalalim ang ating relasyon sa Kanya? Totoo yun. Gaano na ba kalalim ang ating ugnayan at pakikipagrelasyon sa ating Panginoon? So, binabago ng ating Panginoong Hesus ang kanilang pananaw, ang kanilang paniniwala, na ang kanilang pakikipagrelasyon sa Diyos pa rin ay alipin at Panginoon or Panginoon at alipin. Pero binabago ng Panginoon na ang pakikipagrelasyon dapat nila ng mga Hudyo nang dumating si Jesus ay ama o magulang sa anak, anak sa magulang, na dapat malaya, hindi alipin. Yan po ang ating pagbasa para sa araw po ng Lunes, Enero 20, taong 2025. Hinango po sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 2, mga talatang 18 hanggang 22. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging masasabi, hayaan natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and I love you with the love of the Lord. Thank you, God, for everything.